kinsa man narito ngayong gabi ang sasama kay Mayor Duterte para baguhin ang Pilipinas. Ayong gabi sa kaninyong tanan. Bakit ko po kinuha sa selfie yon? Kapagkat minsan pag pinanood nyo sa TV, makikita nyo sa mga survey, mababa daw po si Mayor Duterte. Sa mga rally ng ibang mga katunggali niya, napakarami daw tao. Pero pag nilayo mo camera, walang tao sa likod. Pero sa mga rally para kay Mayor Duterte at Alan Cayetano, gaano katagal kayo naghintay? Pagka ikaw ay hinintay ng isang tao, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mahal ka nun, hindi ba? Bago ko po, baka makalimutan ko po, no? Pakilala ko muna sa inyo mga taong nagmamahal sa inyo at nagmamahal kay Mayor Duterte, si General Dionisio Santiago, dating nasa PDEA, kasama ni Mayor paglaban sa droga, at dati po siyang Head Discom Commander dito po sa Cebu, dito po sa inyong region. General Santiago, maya-maya po, dadating din ang isang crime fighter na kasama natin na si Sandra Cam. Kay Dr. Sitoy, pasensya na po kayo. Doc, na-interrupt ko ang pagsasalita nyo. Pero hindi ko po mai-interrupt ang inyong panalo bilang ating kongresista. Sino po nanood ng debate kagabi? Halos lahat nanood ng debate. Masaya ba kayo sa nangyari? Mayor, Congressman, nanood kayo ng debate kagabi? Mayor, nakapanood kayo ng debate kagabi? Maganda ba? Ako po medyo nalungkot at masaya sa debate. Bakit? Masaya ako sa debate kasi nakilala yung tunay na Binay. Yung tunay na Grace po. Yung tunay na Rojas. At yung tunay na magbabago sa ating lipunan, si Mayor Duterte. Okay. Masaya po ako dahil sa haba-haba ng debate, tama si Mayor, nung natigil yung debate, ano po ang sabi niya? Unsa man diingon niya sa lahat ng Pilipino. Sabi niya, lahat ng kandidato, daghan programa. Daghan plataforma. Daghan pangako yung ibang kandidato. Pero anong inoffer ni Mayor Duterte sa atin? Leadership. Ano ang kailangan ng Pilipinas? Pangako na plataforma o leadership? O bakit naman po ako malungkot? Bakit po ako malungkot? Bakit? Asa man ang debate? Dire sa Cebu. Okay. Na bang pangutana tungkol sa Cebu? Na bang pangutana tungkol sa Visayas? Wala. Nung nasa Cagayan de Oro ang debate, maraming tanong tungkol sa Mindanao. At sino nakapagsagot ng pinakamagandang sagot at solusyon sa problema ng Mindanao? Sa Visayas po, giingon lang po ng ating host na ang Cebu ang pinakamalaking
botante sa buong Pilipinas, sa probinsya. Pero pagkatapos nun, hindi na pinag-usapan ang problema ng Cebu. Hindi na pinag-usapan mga oportunidad sa Cebu. Hindi pinag-usapan ang mga trabaho na kailangan ng mga Cebuano. Hindi po ba? Ang masama, may isang kandidato ng bola pa. Ano po ang sabi ni Senator Grace po? Pag siya naging presidente, sigurado ang pangatlong tulay para sa Cebu. Sa Mactan, di ba? Kung papunta daw sa Mactan, Lapu-Lapu. Ano po ang hindi sinabi ni Grace po? Kahit sino maging presidente, tuloy na yung tulay kasi may kontrata na para sa tulay. Kaya marami po nagtatanong sa akin, Alan, bakit 100% ang suporta mo kay Mayor Duterte? Unang-una po, hindi siya nang bobola. Hindi daghan salita, hindi daghan pangako. Gawa ang binibigay ni Mayor Duterte para sa atin. Alam niyo po, ang ibang kandidato pag tumanaw, ang nakikita Malacanang. Ang nakikita po yung honor na maging Pangulo. Ang nakikita yung laki ng pera na pwedeng ikurakot. Di naman lahat, meron lang po. Pero si Mayor Duterte po, pag nakatingin doon, ang nakikita po niya, etong bandera. Ang nakikita po niya, ang mga Pilipino na nagkakawatak-watak at pumupunta pa sa abroad para makapaghanap ng trabaho. Ang nakikita niya, mga Pilipinong gutom na hindi nakakakain ng 2 beses man lang sa isang araw. Ang nakikita niya, mga Pilipinong dinadala sa ospital at tinatanggihan gamutin dahil walang pera ang mga pumupunta sa ospital. At ang nakikita niya, isang watawat na mag-uugnay at magbibigkis-bigkis po sa atin lahat. Nung nagtanong po sa akin, Alan, bakit 100% ang support mo kay Mayor Duterte? Ilan po dito sa inyo nakatikim na po ng sense of helplessness? Parang kailangan mo ng tabang, kailangan mo ng tulong, pero wala ka nang magawa. Halimbawa po, naghahanap ka ng trabaho kung saan ka na pumunta. Kahit below minimum wage, tatanggapin mo na, pero wala kang mahanap na trabaho. Meron na ba naka-experience nun dito? Okay. Sino dito po may kamag-anak, dadalhin mo sa ospital, may sakit, kailangan gamutin, pero dahil wala kang pera, ayaw gamutin? Marami din po. Sino po sa inyo dito, gustong-gusto ng inyong anak mag-aral? Matalino ang inyong anak, pero dahil walang pan-tuition, hindi nyo mapag-aral ang inyong anak. Marami din po. Kami po, hindi po kami pinanganak na mahirap. Ang aking ama, nakatikim ng kahirapan. Ang nanay niya, public school teacher sa Pateros Elementary School. Ang kanyang tatay po, isang mekaniko. No? Pero nakapag-aral ang aking ama, naging senador. Lahat po ng gusto sa buhay niya, nasubukan po niya, kaya lang siya'y nagkasakit sa atay. At nung nagkasakit sa atay, sabi ng doktor, Rene, kailangan palitan yung iyong atay. Pagdating sa Amerika, panibasa may konti siyang naipon at syempre, sa ating mga Pilipino, ang pinaka-importante ating pamilya, ang ating magulang, ating kapatid, ating anak, pinagamot po namin siya. Nung pinalitan ko yung kanyang atay, yung kapatid ko po ang nagbigay, ang atay pala ho pwedeng hatiin. Pag hinati mo, parehong tutubo pala yun. Isang buwan, pinauwi ako sa Pilipinas para magtrabaho, para po ang mga kababayan ko sa Taguig ay mapagsilbihan. At pagkatapos po, tumawag ang aking nanay. Sabi po ng aking nanay, Alan, uuwi na kami, sunduin mo kami sa airport sa 1 linggo. Sabi ko, Ma, bakit kayo uwi? Sabi nung doktor, 3 buwan pa, di ba? Lahat naman ginawa natin hanggang sa sarili mong anak. Ang aking kapatid si Lino ay nagbigay ng kanyang atay. Ang sabi po ng nanay ko, umiiyak, wala na daw pag-asa.
Gulat na gulat kami. Paano wala ng pag-asa? Nung isang buwan lang, sabi niyo, okay na. 3 buwan na lang, uuwi na siya. Nakita may cancer pala sa tiyan, nagkalat yung cancer. Wala na tayong magagawa. Magdasal tayo sa Panginoon, humingi po tayo ng miracle, at pauwi na natin siya kasi gustong-gusto niya na makauwi.